Di, ilalaban mo naman talaga. Ako kasi yung taong pag iniwan na ako, ba't mo ako iniwan, diba? So, hindi na. Diba? Tsaka, pag nandun ka na, hindi mo talaga masasabi. Correct. Wala talagang makakapagsabi kung ano ang magiging desisyon mo kapag nandun ka na. Tila hindi naniniwala ang kapamilya TV host actress na si Kim Chiu sa pagbibigay ng second chance sa mga taong nakasakit sa kanya. Ito ay kanyang ibinahagi sa nagdaang segment ng Especially For You ng It's Showtime. Tinanong umano si Kim ng co-host na si Bong Navarro kung magbibigay ito ng pangalawang pagkakataon sa kanyang naging karelasyon kung sakaling ipinaglaban siya nito. Sagot ni Kim, "Syempre mas nakakababae kapag ipinaglalaban ka, pero rerespetuhin natin sa kung yan lang ang kanyang kaya." Tanong muli ni Bong sa co-host, "Nag-a-agree ka rin ba dun, Kim, na kung para sa iyo, babalik siya? Diba, nilaban mo naman, tapos nawala. Pero kapag gusto pang bumalik, papayagan mo pa bang bumalik?" Sagot ni Kim, "Sa pagmamahal, ilalaban mo naman talaga." Pagpapatuloy niya, "Ako kasi yung tao, na kapag iniwan na ako, bakit mo ako iniwan, diba? So, hindi na." Paglilinaw naman ng tinaguriang Chinite Princess, iba-iba naman daw ang pananaw ng tao ukol sa usaping pag-ibig. Hindi naman sa ano, iba-iba naman kasi yan. Saka kapag nandun ka na, hindi mo talaga masasabi. Wala talagang makakapagsabi kung ano ang magiging desisyon mo, kapag nandun ka na, sa sitwasyon, sipa ni Kim. Today iba ang sagot mo, kahapon iba, bukas iba rin, diba? Dagdag pa niya. Marami tuloy ang nag-ugnay ng sagot ni Kim sa hiwalayan nila ng ex-boyfriend na si Sian Lim, na tila wala ng second chance na magaganap sa dalawa. Samantala, usap-usapan naman ngayon, na posibleng may magandang pagtitinginan na nabuo, sa pagitan ni Kim Chiu at Paolo Avellino. Ito ay matapos nakitaan ng chemistry ang dalawa, at tila kinikilig pa. Narito at pakinggan po natin ang naging pahayag ng showbiz columnist, na si Christy Fermin. Eto na ikakikiligan ng ating mga kababayan. Kasi ang dami-dami nagte-text dito. Ang daming Kimpaw, ano? Bakit biglang ipinanganak ang Kimpaw? Perfect kasi sila together. Alam mo yun, napaka-sweet nila kahit nung wala pa lang wala pang napapabalitang nabubuong mga relasyon na yan. Ang ganda nilang tignan. At ito ay pinuo ng teleseryeng Linlang. No. Ito yun. Naalala mo no magpunta ng Italy sila Paolo Avellino at saka si Kim? Diba? Noon pa man, diba, napapabalita na sila na sweet sila. Kaso, ang pumailan lang na balita, no, nagkabalikan si Paolo Avellino at saka yung paborito mo na girl. Diba? Si Janine Gutierrez. Kaso, eto na, at meron akong text na nakuha kahapon. Ano ba yan? Hindi lang sabi? Hindi lang po pwedeng, hindi lang po pwede talaga na banggitin ang kanyang pangalan. Nay, no quote po, please, but confirmed ang separation of Paolo and Janine. I have receipt. Confirmed niya, all caps, hindi caps and lower. Confirmed. Sa in love si Paolo at eto masyak ka. Nadapa ng matindi si Kate, si Concepcion sa kanya. Oo nga naman, di ba? Ito, sinabi naman natin ito. Talagang nadapa ng gusto. Di ba? In love ng gusto. Alam mo, Herminia Carrion at marami pang iba. Grabe, lalo na si Nick Masangkay kahapon, ang wife niya, di ba? Na si Aileen. Bumalik na sa pagtutok kay Kim Chiu dahil ayaw niya noon kay Sian Lim. Ngayon, diba? Si Paolo, ang dami, grabe. Nay, sa paborito kong si Alden Richards at Catherine Bernardo, paborito ko rin po si Kim Chiu. Sabi ni Lulu, Lulu Malig ng San Francisco. At eto pa, sabi ni John, perfect na tambalan talaga ang Kim Chiu at Paolo Avellino. Sana huwag mausog.
Oo nga naman, ano? Yun lang ang ating Oo, wag mausog. Shoni Sebastian, maraming salamat sa pagtutok as always, di ba? At si Paolo Ubalde, galing po ito ng... Saan galing si Paolo Ubalde ng Virac? Ay, Holy syempre, Land. Holy Land naman, talaga nga namang hindi mapapantayan ang pagpunta niya doon, no? Nay, wala po akong pake sa mga posters na yan. Basta po ako may direkta akong contact sa'yo. At may mukha po ang pangalan ko. Sabi ni Paolo Ubalde, anak, salamat naman. Oo. Aba, Nay Christy. Iba talaga kapag Paolo ang pangalan. Magandang tanghali po sa iyo at kay Kuya Romel. Alam mo kung sino to, ang ating mahal na shooter. Si Alice at si Mama Rose. Iba raw talaga kapag Paulo ang pangalan. Hindi lahat ng Paulo Hindi lahat ng Paulo. Sa totoo lang, di ba? Ay nako, grabe. Listening mga kapatid kong si FMers, medyo mahina po ang signal dito sa may north na malamig na lugar. Hindi man po ako masyado nakaka-text. Nandyan naman po si Tita Nene. Hello kay Kuya Rebo. Sabi ni Philip Villanueva. Yes. Oo, di ba naman? At eto, sabi ni John, gustong-gusto ko si Paulo Abilino. Kapag siyang pinanunood ko sa mga teleserye, hindi ako kinakabahan. Dahil alam ko, kayang-kaya niyang itawid ang kahit anong role. Si Kim Chiu, ganun din. Dapat lang talaga silang dalawa ang magkatuluyan. At ito, ang dami pong nagte-text sa akin. Puro ganun ang sinasabi talaga. Kim Pao, puro Kim Pao talaga. Diba? Ayan na talaga. Kilig. Pupush na talaga ng bonggang-bongga yan. Oo. Jun Simon, maraming salamat din sa pag-text mo sa akin kanina tungkol sa poster sa Twitter. Ay nako, anak, hayaan mo. Two accounts left na lang. Okay? At eto, can't wait po na for CFM. Kumpleto ng tanghalian ko. May pamerienda pa po. No dull moment po talaga sa lokal na aliwan. Opo, dahil mamayang hapon alas 4, meron naman po tayong showbiz now na. Kaya amin po ni Romel Chica ang inyong tanghalian. Amin naman tatlo ni Nabarikutot ang inyong merienda sa SNN, di ba? Sana nga ay sina Kim at Paulo na bagay sila bukod sa magagaling silang umarte, natural na natural. Sabi ni Tita Nene Olanday, ano masasabi mo, Romel? Pak! Wala na tayong masasabi ko din, Tita Nene Olanday, pak na pak! Pak na pak, di ba? Wala nang iba pa. At sabi ni Boycie, basta Paulo, matindi, mapabaklos man o straight. Ano ka ba, Boycie Karagay? Grabe ka naman. At si Tita Julie, bagay na bagay nga sina Kim Pao. Parehong mahal ng masa. Ay, Tita Julie, reading between the lines, di ba? Malapit sa sikmura at bituka ng publiko. Yun lang yon, di ba? Sabi nga ni Sana lang talaga na nila. Sana lang talaga nila. Oo. Sabi nga ni Mayang kahapon, di ko malilimutan. Nagbibida naman daw itong si Janine Gutierrez. Pero bakit daw ba kontrabida ang dating sa publiko? Sabi niya. Talagang ganon, di ba? May mga ganon talaga eh. Okay? At eto na. Naku, si Dan Clavesillas, ano kaya laman ito? Okay na to. Mag-ultabayo kayo para makatulog kayo, mga posters ni nanay. Baka naman 3 araw ng diretso na may magawa naman kayo mabuti sa buhay nyo. Hindi kayo mahal ng mga nanay nyo. Sabi ni Dan Clavesillas. Hala! Naku, Seth, ano ba nangyayari sa mga posters na ito? Puro puyat, puro pagod, punong-puno ng stress, kaya mag-ultabayo kayo. Okay, eto pa. Meron pang isang text dito. Please don't mention my name. You are right. Kontrabida ang dating niya sa publiko. I didn't mention any name. Di ba? Wala daw siya pinanggit na kahit anong pangalan. Tsaka todo magmahal si Kim. Todo, bigay na bigay talaga 100%. Sana si Paulo ganun din. Ako talaga kinumpirma na natin, ano? Sana ganun din. Bakit si OG Diaz, alam na alam ni OG Diaz ang kwento. Paano kung managinip si OG? Baka mamaya dun sa ng OG Diaz sa vlog, gaganon lang si OG. Napanaginipan ko sila na talaga. Di ba? Yun. Kaya hindi dapat tawagin si OG na patron ng mga naghihiwalay. Patron din siya ng mga nag-iibigan.
Ay, ang ganda, dumalawa na, ang taray ni OG. Totoo yan. Oo, ayan. Nako, Rhea Reyes, nakakatuwa ka talaga. Talagang tutok na tutok ang mga taga Winnipeg, Manitoba, Canada. Walang paltos yan. Totoong totoo. Okay? May whitey na ba tayo? Pwede na? Pwede, maya-maya pa. Okay, so pwede pa ako magbasa, no? Nay, good match si Kim and Paulo. They are both excellent actors. Yung exes nila, fill in the blanks. Sabi ni Ching Bautista Silverio. Oo nga, ano? Oo nga, ano? O, fill in the blanks nga. Totoo ka. Pero yung girl naman, Ching, marunong naman umarte doon. Meron may bubuga. Meron naman. Yun nga lang, mas bagay sa kanya na maging character actress si Itsura. Ganon. Pwede naman siguro si Asian at saka si Janine. Pwede naman siguro sila. Paano sila magpa-partner? Anong kalalabasan? Diba? Naku, ayoko yan na. Hindi maganda yan. Okay, eto pa. Ay, welcome ko lang si Tita Vivian David ng Winnipeg, Manitoba, Canada. Dumating na po sila. Yung tinatawag nating Juvians, isa pong Pinoy restaurant po sa Winnipeg ito, na talagang kilalang kilala sila doon. Wow. Parang yung pinagtatrabahuan, sideline din ni Ray R sa Winnipeg, di ba? Yung Kabalen, ayan. Yan po ang mga restaurants doon. At sabi ni Iram Lia, na sana magkatuluyan din ang Kim Pao at huwag matulad si Kim sa mga dating kapareha at naging karelasyon ni Paulo. Salamat. Oo nga naman, oo. Sana maiba ang kapalaran ni Kim Chu sa mga exes naman ni Paulo, di ba? Correct. Kasi may marami silang nakaraan, pareho sila. Na sana, eto na talaga, pinagtagpo na talaga sila. Sa kabila ng mga pinagdaan. Pag puso sa puso ang nag-usap, wala namang masama. Kung nagkakaintindihan, nagmamahalan, wala nang magagawa ang kahit sino, di ba? Yes. Kaya pala, itong Kim, merong natanggap na bulaklak na may letter P. Kaya naman pala, si Paulo na pala, basta kiligit ng tambalan na to. Okay, si Papa OG po ay patron ng mga confirmed, hindi ng kung ano-ano. Tama ka, Philip Villanueva. Patron ng mga confirmed. Ayun. Para sa iba pang karagdagang mga balita ng Senior Buzz, ay mag-comment lamang po, mag-like at mag-share sa video na ito, at huwag po nating kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Maraming salamat po sa inyong panonood.